Itong mga Kaps, mga guys, mga kababayan ha, yung resulta ng ginawang rally, diba para sa akin parang naging walang kakwenta-kwentang rally ito, no? Sabi, pag nagsama-sama yung mga malalaking sekta or grupo ng pananampalataya, pero nakita natin parang hindi naging maganda ang resulta, diba? Kasi nga po, ito nagpa-meeting pa sila bago nangyari, pinaghandaan, nagsama-sama. Ayan, pati mga mga kapatid ng mga Muslim mayroon pa. Pero dito sa actual na pangyayari, para sa akin parang naging saksak sinagol ba, no? Alam niyo saksak sinagol, salitang Bisaya 'yan. Bisaya naman tayo eh. Parang wala namang tayong nakitang naging tamang direksyon ng rally na ito. So nung una, yung mga sila dyan na nagrally, iba-ibang grupo, parang sila din yung nagbabangay-bangayan, diba? So kaninang umaga nagbukas tayo ng ating ng YouTube, nanood tayo, walang nagbablog na maayos, no? Puro lahat nag-aabang. Nakita natin paghahanda ng mga kapulisan. Siyempre, ayan, tingnan yung mga Kaps, mga guys ha. Yan yung nangyaring sa pagsisimula kaninang umaga. Ayan. Ay, grabe kadami mang pulis dito, guys. Oo, so, napakadaming pulis ngayon. Pulis lang ang marami dyan, guys. Pulis. Ay, mayroon pang pagong dun, oh. Tumawid, oh. Pagong tumawid. Ayan. So, yan yung sitwasyon kaninang umaga. Habang live ba ito? Live yan. Inihahanda. Live na live yan. Ayan, puro ang pulis. dako. Siguro banda mga alas 9 yan. So forward natin konti Ayun, malayo pa yung wet plains na bulalakaran, no? Ayan pa lang yung mga tao dyan, no? Kunti-kunti. Forward tayo konti. Mga tao na. Ayan. Nasa mga bandang mga alas 10 yan, alas 10, alas 11 kaninang umaga. Ayan, no? Wala pong katao-tao sa lugar na yan. Nasabi nila Sabi nila ano daw? Tawag yan? Sabi nila ano daw yan, yung bang massive rally, no? People power rally. Ayan, no? Walang ka-power. Hindi katulad nung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo noon. Ano ba yun? 13? 12 pa lang, dami ng tao. Makikita mo na, dami ng mga tent, nandyan na sa kalsada, sa luneta, no? Pero ito, pinagsama-samang iba't ibang malalaking puwersa daw ng sekta ng pananampalataya. Wala tayong nakikitang ganun ng mga tao dito ngayon. Diba? So, pagdating ng bandang mga alauna, ito, panoorin natin ito. Ayan, i-play natin itong isa. Ayan. Yan naman ay mga na yan siya, mga... So, ayan po mga kababayan ko ha. Oy, salamat po, may pakulay tayo dyan, oh. Ay, thank you very much po ha. Ayun, oh. Oy, kapatid. Yan, mga tanghali na yan siya, mga tanghali. Nauuhaw na. Isa-isa lang ko ha. Dami, oh. So, yan ang resulta, guys, no? Kaya nga ha. Oh, mula umaga hanggang tanghali. Alright, nandito ha, oh. Yan, may kita natin dumating ang grupo ni Congressman Marcoleta. So ayan, tanghali na yan siya, mga alauna, alas 2 na yan siya. Inahalin tulad, no? Ito dapat yung ginagaya ng mga politiko natin. Yung mga kasama natin na lumalaban po sa korupsyon. Hindi ho yung katulad ng ibang mga politiko dyan na gusto pang pagtakpan. No, halatang-halata na gusto pang pagtakpan yung korupsyon. Hindi ho po pwede yan. Hindi ho po pwede yan, mga kababayan. Oh. Kaya nga ho, dito tayo ha. O yung mga nasa gitna dyan na kasama natin. Alam nyo na kung saan kayo pupunta. Nandito yung mga kasama nyo. Sa dulo. Ayan. Ha? Oo nga, dito lang tayo. Hindi tayo po pwede doon sa gitna. So yan yung kaganapan kanina, no?
Mula umaga hanggang tanghali. Yan mga alas 2, alas 3 at bandang mga alas 4 nakita natin na dumating, no? Ang kampo nila Tolentino, Crespecio, ayan nga si Congressman Marcoleta. Ayan, naghalo-halo ang mga tao diyan sa rally, no? Iba't ibang grupo mula sa iba't ibang partido. Ayan. Dilawan, Pinklawan, Pro Duterte, ayan, Makabayan Black, Gabriela, iba't ibang pangkatin ng pananampalataya, anak bayan, ayan, saksak sinagol, pero sa ngayon nakikita natin na tila walang tamang direksyon ng kanilang pagtitipon-tipon. Di ba? So ito, pakinggan natin yung ano dito ni mga sinasabi nila, ano, yung grupo nila Respicio. Pero hindi kami magbabanggit ng kulay at ng personalidad na sinusuportahan namin. Pero ang pinakamahalaga po sa Pilipinas ngayon, magkaisa tayo sa laban natin sa korupsyon. Kaya walang kulay, walang umaandar sa ating kusada para pabagsakin ng korupsyon ay lahat tayo mismo ay nagsisiraan. Isa naman ang ating objective. Kaya sa mga ganitong pagkakataon na gusto nating magkaisa, panindigan po natin. Huwag tayong hipokrito, huwag tayong plastic, maging sincero tayo. Ngayon po, andito po rin kami, alas 5 na. Oh, ito. Dapat umalis na kami. Oh, ito, alas 5 na. Alas 5 na itong pagdating nila. Alas 3, alas 4, alas 5. May tayo sigaw, itigil na po natin ang korupsyon. Dahil yan lamang ang simula ng totoong pagbabago sa Pilipinas kapag sama-sama tayo at nagkakaisa laban sa ating malaking kalaban na siyang korupsyon dito sa ating bansa. Ayan mga pro Duterte, dito na side. Doon naman sa kabila, ibang grupo naman yon, yung Anak Bayan, Gabriela, nandun naman yan sila. Para maalis na yung tension. Ayan, si Tolentino, tsaka si, sino yan? Kung masyadong kilalang pangalan ng isa niya. Kasama. Ano di ba? So, ang sabi dyan, mga kaps, mga kababayan, gagabihin sila. Abutin hanggang alas 7, no? Mamaya. Kaya, yan, antabayan na natin kung may darating pang mga tao. So, maaring dumagsa pa ang mga tao dahil, siyempre, walang init, no? Walang init ang haring araw. At medyo malamig ang paligid dyan, alas 5, alas 6, alas 7, so, maaring madagdagan pa. Hindi katulad kanina, no? Kaninang umaga, alas 9, alas 10, hanggang alas 2 ng hapon, ay wala pang maraming tao sa lansangan dahil sa sobrang init. Pero, meron din ilang nagsasabi na pagod na ang marami na kaninang umaga pa dumating dyan sa People Power Park, no? Sa harap ng People Power Monument. Kaya, maaaring yung iba, hindi na nakatiis, abay, umuwi, no? So, ayan, tingnan pa natin yung iba. Kasi kaninang umaga pa, mga kaps, mga guys, ayan yung resulta ng ano, dyan no, sa People Power Monument na yan, no? Yan. Hindi masyadong marami ang tao yan sa People Power Monument na yan. O, tingnan nyo. Yan, kanina mga banda, mga ano na yan. Ang alauna, alas 2 na yan yung kuha, yung picture na yan. So, walang tao. Ngayon lang medyo dumami. At kasi merong mga prominent person, no, mga kilalang tao ang dumating diyan katulad nitong mga pro Duterte, no, sa grupo nila Respicio, Tolentino, Marcoleta. Yan. So, iba't ibang usapan ang maririnig natin sa magkaiba-ibang mga grupo. Pero makikita natin, abay parang walang kaisahan. Walang pagkakaisang direksyon ng kanilang ginawang rally. Parang nakikita ko parang walang magandang magiging resulta ito.
Baka pinagtatawanan lang ito ng administrasyon, no? Yung pagkilos na yan. Ayan. May kanya-kanyang isinisigaw. Ipinaglalaban, no? At sila kapwa realista kung minsan, nagbabanggaan dyan sa lugar na yan, nagkakasagutan. Para sa akin, nakikita kong, tuwang-tuwa. Kumbaga parang tuwang-tuwa yung ano nito. Ang administrasyon sa kanyang nakikita at napapanood. Di ba mga kaps, mga guys? Kasi nga, hindi katulad yan nung rally nga na sinasabi natin ng isa sa malaki ding reliyon. Isang reliyon lang yon, pero organisado, disiplinado, maganda, naipaparating ng husto yung mga mensahe na gusto nilang iparating sa gobyerno. Ayan. Pero kung ganito ang nangyayari, na nakikita ng pinoprotestahan natin na walang pagkakaisa, no? Hindi kayang pagkaisahin itong taong bayan. Nakikita natin parang tuwang-tuwa ang administrasyon ngayon. Oo nga, no? So dahil alam nyo na ipapakita sa rallying ito na totoo ngang mahirap pagkaisahin ng taong bayan. Di ba? Oh. So dahil sa mahirap pagkaisa ng taong bayan, hindi kayang isakatuparan yung totoong People Power Rally na laban sa gobyerno. Kaya, masasabi ko niya na tuloy ang ligaya. Tuloy na tuloy, siyempre, ang ligaya. Lalo na, pag in-interview nyo niyan si Madam Claire, pag siya ngayon ang nagsalita dyan, ano pong masasabi niya doon sa ginawang People Rally nila doon sa EDSA Monument Park? Makikita natin ang sagot niya dyan, magpapataas na naman ng mga pressure ng dugo ninyo niya. Dahil yung sistema ng rally nga hindi maganda, no? Yung iba dyan, bagay na sabi-sabi lang. Yan ang resulta. Hintayin pa natin kasi hanggang alas 7 daw. Malay nyo, baka meron pang bagong kaganapan dyan. O magaganap sa lugar na yan, di ba? Ito, panoorin natin sandali ito ang isang pahayag ng isang istasyon. Istasyon na hindi ko alam kung bias pa magkwento to or hindi. Itong mga grupo, yung ilan sa kanila ay kasama rin doon sa misang idinaos sa EDSA Shrine kaninang alas 12 ng tanghali. Kanina, nakita natin, mula doon sa mismong EDSA Shrine, bumuo ng ilang metrong human barrier yung mga pulis para hindi tumagos sa kalsada yung mga nagmamarcha patungo sa People Power Monument. Pero dito sa may bahagi na ito, makababa ng Ortigas Flyover ay wala ng human barrier yung mga pulis, pero nagagamit pa rin naman yung isang bahagi ng kalsada. Kaya nga lamang, syempre, mabagal yung usad ng mga sasakyan dahil napupuno nga ng mga tao itong kalsada. Ilang metro na lamang yung layo natin mula dun sa mismong People Power Monument at doon natin nakita may human barrier ulit yung mga pulis para magpanatili ng seguridad habang pumapasok sa mismong White Plains Avenue itong mga rallyista. Yung kanilang programa ay nasa magsisimula mamayang alas 2:30 ng hapon at magtatagal yan hanggang alas 7 ng hapon. Yan muna ang pinakauling sitwasyon dito sa may bahagi ng EDSA papuntang White Plains Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM. Zeus, question. Yan yung nagbalita kanina mga guys, nauli lang tayo ng flash ha. Ayan, magkakabit ng override Busy si din Zeus. Naririnig mo ako, Zeus? Yung nagbalita kanina. Rinig. Zeus, naririnig mo ako? Hello, Zeus. Ayan. Kamusta Yes. ang dyan? Mayroon bang pagbaba dyan ng ulan sa area mo?
Naku, mataas na mataas yung sigat ng araw dito. Kaya nga kanina naririnig natin yung ilang organizer na dapat talaga silang magbaon ng tubig at siguraduhin na yung ano nila, yung kumbaga nakasilong sila. Kaya yung ibang mga nagmamarcha dito ay may dalang payong. Okay. Ano rin pa natin yung ibang mga ano dyan. So, ayan. Tayo natin. Tabayanan pa natin kung may darating pang mga tao dyan. So, maring dumagsa pa nga ang tao dyan. Pero para sa akin mga kaps, mga guys, no? Ay, masasabi kong walang magiging saysay. Itong ginawa nilang massive rally kuno na ito. Okay. Okay, so yan muna ang ating vlog ngayon guys, mag-update na lang tayo, no? Bukas. So makikita natin kung matutuloy pa ba ito hanggang bukas kasi yung sabi dito ng iba dapat ano yan, hanggang ano yan, mga 3 araw, 2 araw kaya para talagang marinig nila yung boses at yung gustong iparating ng taong bayan sa kanila, no? Pero kung ganyan-ganyan lang, abay, parang walang magandang mensaheng nakarating sa administrasyon na dapat aksyonan, di ba? So ayan, tabayanan pa natin itong vlog natin hanggang alas 5 pa lang naman no? So mamaya balik tayo pagdating ng mga alas 6 or alas 7 ng gabi. Okay, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa ating channel Nobs Vlog. Okay, salamat po. Kakampi nyo sa bawat katwiran, hindi takot magsalita ng totoo, para sa bayan at para sa inyo. Laban sa kasinungalingan at sa lahat ng katiwalian.